our program, no, ang ining Career Guidance and Career Development Support Program or CDSP. Daghan na siya mga topics all-in-one activity or forum para you will be guided, no, on how to decide for your future. Although gailan magyapon mo sa inyong parents, sakto ba? No? Gailan magyapon mo sa inyong teachers. But kami, ako nang i-reinforce ang ilang pagkain ninyo. No? So, here it is. So, sa wala pa nagkadungog o peso, ang kanyang peso, ang kasabot ini is Public Employment Service Office. Okay? Or peso. No, local employment. So, that's local employment. Wala. So, importante ang educational background kay naman ang mga companies mangita kung na sila kanang targeted ngayon kanang masayin mo ang educational qualification. So, ang educational qualification pwede siya na himuon na at least senior high school graduate. Wala siya masabot niya na. Or at least college graduate of Bachelor of Science in blah blah blah. No, depende sa industry, no, or engineering, no, something like that. Or at least college level. Ana. So, mo na ilahang kasagaran ng taon. Work experience. Normally, makita ng mga company o at least 1 year experience related to the position. No? Then skills. Ano skills? Basta may skills ninyo? Kanta. Ano sa ba? Magluto. Isa ka mo. Isa lang. Ano lang. Ano lang. Ay, okay. So, panalitan, no? Isa man dili ang sa chapel. Sa inyo ang youth ninyo. Isa man dili sa youth ninyo. Sa inyong sitio, sa inyong barangay. Or FK, no? So, pwede yung kayo na siya na inyong i-highlight sa inyong biodata or resume. Ano man? Kaya ang company, mangita din na sila o mga future leaders sa ilang company. You get it? Di ba kita, nangandoy po tayo one day, mataas ako ang rango, may mo tag supervisor. Di ba? Kaya mag-manifest sa iyo ta na gusto ta may mo manager in the future. Sakto nila, no? So, o dako na tag-rango, dako mo ba ang sweldo mo? Yes. Ana. So, age preference. Ilan ba ang edad sa pwede na mag-apply legally? 18 above. Diba? O kada lang 18 above, hindi na naman kinahanglan o mga restrictions. Pero sa 15, 16, 17, pwede po na sila mag-apply o trabaho. O sa may mga restrictions niya na, dapat 8 to 5 lang. Walay overtime. O yan, tunay parents consent. Yan hindi pwede yung panggabi or night shift. Kaya mga hazardous work, no? Hindi na siya pwede. Hindi siya allowed. Okay? But you are allowed sa kanang edad. You get it? Nasabtan ninyo? So, pwede ang 15, 16, 17 manalabaho, pero there are certain conditions or conditions right there. Next, gender. Siyempre, ginamangita ko may sabon, preferably. Mabuta na sila preferably. Female or preferably male. Kung nakapasa mo mga job ads. Then, ako ni age preference, no? Ipuno na ako na
Normally, ang mga companies, labi na wala pa tayo experience, mga patanong binilang hire. Ang katong mag-edad na o 35, medyo lisod-lisod na to sila makapag-apply. Kaya nga naman, supposedly at the age of 35 or 30, taas na naranggo or position yung applyan. Hindi na katong entry level. Ang katong mga entry level, more na siya, mga 18 years old to siguro 25 years old, pwede na siya sa entry level positions. Okay? But once na taas na kag-edad, pero imo applyan at tulad niya pong entry level positions, mora gusto na ka-hire. Gawas lang kung managerial position, supervisory position, eh siyempre, taas ang makaka-experience, so taas ang kag-edad, presumably. Then, school preference sa Poso National High School. Lalo ba yung mga niyan na? Ang ubang companies ko, ubang employers, di ba, ninod lang paminawan no? Graduate sa Cardinals, di ba? Graduate sa Palanang School, no? Ateneo, Lasal, no? But, mind you, naapo yung mga companies na mangita for of schools na tanaw nila kanang musumul o trabaho. Kung sa mani, pangitao nila no, San Jose. Pangitao nila UC graduate sa college. Kaya naman, ang mga ato lang makabi ng ACLC, no? Kaya naman, kay musukol o trabaho, kaya hindi ito mamili, kaya hindi sosyal, di ba? So, kung social ka, social yung environment sa kanang pag-eskwela, medyo hesitant na o from the ranks, isa ka ang imuhang supervisor or manager, ikas o boss, niya, wakay na sila maanad na kaya mamukuan na yun, manubo o mga high society na mga graduates. Okay? Next, attitude towards work. Kasi ko sa kota gawa sa maayong pamatasan. Number 1, ang inyong attendance sa work. Kung siya attendance, ang attitude towards work. Nga naman, ang management sa company, ang company mismo, ang employer ninyo, hindi nila gusto na magsiging absent ang usa ka trabahante. Sakto nila. Magsiging ka rin. No? So, makapabati na sila sa imuhang performance as an employee na sa attendance related, no? Ang offenses, filmi mo ni anak, tagaan mo. Kaya mind you that is, kung magsige na siya every kanang daghan na repeated na mga violations, padung na siya na mahimong ma-terminate mo. Labi na namoy kanang manual, no? Kanang aping kanang sa mga tardiness niya. Okay, next. Isa may gusto din mo abroad, isa kamar. Nanabaho abroad. Kaya trabaho yun, kaya mag-OFW. Ano? Majority lagi ako nakita din karon. Ano man, anong ganahan mo abroad? Opportunity yung ako po siya balik sa kwarta ako currency nila para Kwarta, no? Isa pa? Sibra. Sibra, mga naong kwarta. That is very practical, no? Na ang value sa abroad. So, okay po, no? Education, work experience,
skills. The work experience, hindi ka pwede maka-upload diyan basta-basta kung wala kay work experience. So at least 3 years na work experience, and then bata-bata, saan ka? So, guys, I am showing to you a data coming from Dole, no? Regarding the business's top 10 skill priorities for 2027. Or even now, no, 2026. Kung sa maling mga skill na kami tayo mo ipangita sa karan sa mga employers in each industry. Number 1, analytical skill. Analytical thinking. No? Anong analyze na ba? Kaya ba yung manarbaho ta, mga problem solving, kaya na kasagalan. Saan mo pag-solve na maka-raise ka o sales, no? Or kung ikaw mag-HR, makakuan mo, no? Ang problema sa attendance. Next, creative thinking. AI. No? Katong mag-IT dili. AI at big data sa kinahanglan din na siya na skill na rin mo si AI. Next, leadership. Hindi mo wag ng leadership and social influence. Resilience, flexibility and agility, curiosity and lifelong learning. Technological literacy, design and user experience, motivation and self-awareness, empathy and active listening. Okay, next. As of 2024 sa Region 7, di ba mo what composes Region 7 or Central Visayas? One province, Cebu and Bohol. Only 2 provinces. No, kaya sa una, apil man to ang Negros Oriental o Siquijor. Karon wala na, kaya na sila nabilong sa NIR or Negros Island Region. Karon, Central Visayas or Region 7, it's Cebu Province and Bohol Province. Okay, so here, 9 out of 10 are employed. Then, 1 out of 10 are underemployed. 1 out of 20 are unemployed. Sa mo sa difference sa underemployed o employed? Actually, ang underemployed is naanagyan po sila yung trabaho. Employed din sila. Pero nga naman ngayon pa silang underemployed. It's because wa mo tatlo ang ilahang qualification sa ilahang trabaho. For example, board passer siya, pagka-maestra, pero nag-cashier sa supermarket. Kaya wala siya manawag sa DepEd. Diba? So that is one classic example of underemployment. Underemployed. Okay? Tapos ba, nataas na siya yung experience. Pero ang iyang trabaho is kanang clerical, yapon. Pero master na kayo siya. Yung may na yung opportunities na pwede niya sudra na yun. So mo ito na-fall siya sa underemployed. Kaya iyan ang ginawa ng trabaho na nini supposedly para sa iyahan. But the opportunity is there, mas iyan na lang i-grab. Nakuha niyo ang difference. Okay, next. So sa Region 7, here are the key employment generators, meaning muna ang mga industries na nag-create o naghag employment opportunities sa atong mga Pilipinos. Sama ni sila. No? Which is, kaning wholesale and retail trade, this is true nga naman. Kasagaran sila hindi ang gusto ka ayaw mo hire on the spot or mo hats during job fairs. Okay? Mga supermarkets, mga malls. Next, manufacturing. For example, mga, sa MES, no?
Then, accommodation and food service, yan sa kwani, mga hotel ni, o sa tourism-related industries. Gusto ko sila na muhatag o employment, generate. Financial and insurance activities. Education. Isa may gusto din mag-maestra, ma'am. Din gusto mo maestra? Maestro. Ano? Isa pa man, kayo si Nabi, si gusto ko. Huwag na pinabatay na yun. So, then, construction, of course, ang Philippines ay is a growing kanang growing economy, no? Labi natin sa Ulapo, sa Cebu, daghan kayo mga ongoing karon ng mga construction. No? So, dili lang na para manual labor lang ang construction, but even professionals, accountant, no? Mga engineers, no? Needed ka po na siya sa construction industry. Then, agriculture, forestry and fishing, transportation and storage, kanang logistics company, kanang distributor ng mga goods. Then, other service activities, electricity, steam, water, and waste management. Next. Kaya sa pagkaya mo kay Ugma, kami mo istorya kay hindi ko abitawan. Okay, so emerging industries in Region 7. What's the emerging? Yung word? Bagong sulbong, di ba? Emerging. Ang emerge ni Guho, no? May Guho nga, anak, dili kay Guho nga, anak, mura slide. Okay? Bagong sulbong nga mga industriya nga muhatag o employment, no? Is information and communication, IT, ICT. Okay? Then creative industries, arts, entertainment, recreation, agro-processing. Okay? So po na niya po, no? Salt industry, coffee and cacao industry. Of course, ang real estate, naagapon, ni-emerge, daghan kayo mga naghimog mga condos, no? O na ang kaning infrastructure, mga logistics, sige gapon, construction. Sige gapon, may nagang sige kukul mga mall o mga condo o mga subdivisions. Energy, mining, quarry, wholesale, and retail trade next. Okay, so what are the in-demand jobs? Interesado siguro mo ano? No? In-demand jobs? Okay. Akong ibabasa. Okay, may maestro nila akong ibabasa sa maestro. Sige. Ha? Hindi lang. Maestro, hindi mong gaglaro? Construction. Kanan-kanan. Available is construction and information technology, mining, hotel and restaurant, and wholesale and retail graban. Mga bila-bila Okay. Sige, si ma'am na po, ma'am. Dali ma'am. Kasama. Information technology o mining. So information technology can support education and administration software. So I'm administration, software development, and cybersecurity and risk management. Yes, mining, structural undermining, mining engineering, driller, glass technician, heavy equipment. Ma'am, bedroom boys lagi ka. Okay. Disay lain pa kasama. Kasi ma'am.
And sa wholesale and retail, sales and business development, operations and logistics, purchasing and supply chain, retail management. Okay, so ako pa na eh. Kamera ko sila ng thank you so much for cooperating. Next. Ay, orange rainfall warning. Okay. Okay, ako ni babasa na itanan. Isa may volunteer. Okay. Oh, basahan na lang. Construction, safety officer, So kung construction, ang iyang position kay safety officer. mining and Bali. ang bagay mining engineer. Ang IT BPM IT specialist analysis ESL teacher. Wholesale and retail trade, other service activities like risk and front officer, filmmaker, digital marketer, online moderator. Thank you. Thank you for your contribution. Next. So, katutuan, no? Mga ang mga emerging jobs based sa different mga industries. So, ang ako pumunta na, nakadulog na ba mo kung saan mag-apply ang kanyang apply? Wala pa, no? First time yun rin na nadumog na ibawan. Okay ka mo, mga first time job seekers, maging mo buhon. Diba? So, next. So, basically, galing Balahuda, nag-wait din siya sa mga government fees and charges na i-issue sa mga different government agencies. No, ng mga, for example, mga certificate, no, or mga clearances. Okay? Hindi naman ay uman bayan, no, mga clearance, no, mga NBI clearance, etc. Next. 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 Okay. Also may mga covered din na mga beneficiaries. Number one, you should be Filipino citizen. Number two, you must be a first-time job seeker. Dili second time. Okay? Actively looking for employment and a resident of the barangay issuing the barangay certification for at least 6 months. Okay? Next. Who are the first-time job seekers? Inside a volunteer. Graduate of an associate degree or bachelor's degree who completed of technical course or high school graduate. They completed the K-12 program for out of school those not employed or engaged in the education or training. 5. A student taking a leave of absence from an institution of their college or tertiary education or from technical course. 6. Any person intending to work while enrolled in a school, college, university, or learning institution. Okay, so muna ang mga types of job seekers na pwede sa first-time job seekers. Act na malibre ang inyong mga
agencies na ipang-waive ang ilang mga fees and charges. So, all government agencies, GOCCs or government-owned and controlled corporations, LGUs or local government units, government hospitals. Okay, so, next. So, sa man yung mga covered government transactions? Okay. Malibre mo sa mga bayaran kung lugar mo aning mga government transactions such as isa'y voluntary tayo. Police clearance, media clearance, barangay clearance, medical certificate from public hospital provides the fields, change, recharge, validate, or laboratory, or other medical procedures required for the grant of medical certificate shall not free of charge. Birth certificate, marriage certificate, transcript and state of academic paper issues by state college and universities. Tax identification number, modified workforce ID. Other documentary reports issued by the government that may require adherence from job. Okay. So, all of these usually mga basic ni siya ng mga pre-employment requirements. So, at least ako na kayo siyang tapang ninyo, mga first-time job seekers, aron nga hindi mo mahugatan, di ba? Kaya bago mo magsildo, yan, gasto na mo para pag-apply, di ba? So, next, proof of eligibility. So, barangay certification stating that the applicant is a first-time job seeker. So, pasabot, di ay adto mo mangayo, mulugan o certificate sa barangay hall na ikaw usa ka first-time job seeker. Okay, so dili sa puso. So, alin mo sa barangay hall sa puso, mangayo o certificate na first-time job seeker. Aron malibre mo ato mga pre-employment requirements, di ba? Next. The validity of availment of the benefit shall be 1 year from the issuance of the barangay certificate. So, ayaw niyo usiki ang barangay certificate na sulting first-time job seeker, okay? Kanang papas naman, no? Dili na siya mabalid after 1 year. So, dapat sige yung apply during that particular year para magamit pa ninyo ang certificate. So, ikaw sa kita pwede mangayo o barangay certificate para sa first-time job seekers. Okay? Next. So, number 1, now duties and responsibilities of job seekers. What's happening? Number 1, secure the barangay certification from his or her place of residence in the barangay. Bumasa mo na video. Second, execute an oath of undertaking to be provided by the barangay relative to his or her request. Number 3, abide by the rules relevant in securing certificate or other pre-employment documentary requirements. And number 4, report back to the barangay, whether in person or through other modes of communication, after successfully obtaining employment. So kung nakatrabaho na mo, report din mo sa barangay na i-record na wala sila i-record. I-record na nila kasi ito yung na-issuehan o kanang certificate for first-time job seekers. So, i-report ninyo, ilan na tayo itong status na employed. Employed already. Ano? Tama po na sila i-record niya. Okay? Next. So, exceptions lang. Mga
exemptions, no? Dili ka pwede mo apply o first time job seekers kung ang imong applyan para professional licensure exam. Ganang mo take mo LPT, mo take mo board exam, or for Philippine Passport Authentication and Direct Recall of DFA. So, dili po na siya pwede. Or, mo take mo Career Service Examination sa Civil Service Commission. Or, kung ma-apply mo driver's license, kung mag-apply mo driver's license, hindi mo ito applicable. Basta for employment purposes lang siya as a first time job seeker. No? Next. Okay, so I think that's all. No? And good luck. God bless on your future endeavors. Thank you so much. Sir, thank you kaayo sa daghan kaayo ng information no nasa mga kaayo sa no. So I hope you listen to Sir Kim no. So like me, si Sir Kim was also an HR practitioner before sa MEPS. Okay na yung HR. Ayos nila si Sir Maple pa Sir no? Maple. Oh, Maple sa Moramok ko na siya sa mga Sa Metro Air, Sport City. Oo, di ba? So kami, kabaw din sa mga pinaiya, batasan, requirements, mga pamalaod, no? Sa mga kumpanya, private firms, for those who are seeking employment sa mga private companies. No? So, I hope you learn a lot from Sir Kim. No? And you will see Sir Kim every now and then, kailangan ko sila posting asa ang mga kumpanya na nanita o mga trabahante, no? Mga local, na po international. So, rest assured sir, basta ma-post sa peso, kana sila ma-legit din na sila ng mga, dili na mga legal recruiter, basta mga ni sir. So, ang apply mo paglugas. Wondering ko na sila accreditation. No? So, di mo makulbaan kung nag-apply mo para abroad, di ka din sa peso ma-posting, sure good yun na, dili na illegal. No, dili din, inyong kontrata din production worker, tapos sayo din mo, dili, so, legit na, basta mo-post na yan si Sir Kim na din na, sure na din na. No? So, do you have any questions or clarifications to our vessel? Wala? So, first, no, ang galing ng mga activities, no, amo man siya, himuan dulo, narrative, no, which is, i-post man nila to sa Facebook page, sa Professor Apolapo City, sa Facebook kay, aron ma-encourage po, no, ang uban, so that people will know also na, ang amo ang services, which is ang paghatag o career guidance, is amo yun ang nababot sa mga grade 10, grade 12, o mga college graduating students. Yun. Kunya, aside from that, doon na po ni, amo na siya himuan mao kanang warang mini vlog. So, wala siya o kanang kumuha na mo video, no? Video presentation. Kaya amo nang i-upload sa YouTube. Isa may interesado makikita niya sa YouTube. Kaya tanawa lang sa YouTube, Mr. Trabaho Kim Francisco Vlogs. So, Mr. Trabaho Kim Francisco Vlogs, pinito ninyo i-follow or i-subscribe. No? I-subscribe na ninyo. Anyway, it's for free naman mag-subscribe. So, subscribe lang to para anytime doon namin i-upload ng mga videos which I think within this month, maka-upload ni aning ang career guidance activity. So, you can check there.